Ang taon ay 1962. Tapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit nagsimula naman ang isang bagong uri ng laban. Walang direktang putukan, ngunit puno ng takot. Ito ang Cold War. Dalawang dambuhalang puwersa, ang Estados Unidos na nagtataguyod ng demokrasya at ang Unyong Sobyet na nagsusulong ng komunismo. Ang nag-aagawan sa kontrol ng mundo at ngayon nasa binggit ng pagkawasak ang sangkatauhan. Kumpirmado na ba ang mga litrato mula sa U-2 spy plane? Siguraduhin ninyong nakahanda na ang ating mga missile sa Cuba. Huwag kayong magpapatinag sa mga periodistang Amerikano. Diyos ko, naglalagay yung mga Soviet ng nuclear missile sa Cuba. Isang dipa lang ang layo nito sa Florida. Kapag pinakawalan nila iyon, burado na ang Washington sa ilang minuto. Magandang gabi. Naglabas ng pahayag si Pangulong Kennedy tungkol sa seryosong banta sa Cuba. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob ng bahay at maghanda ng emergency supplies. So ito, reward sabi nila kapag pinindot nila ang mga buton, matapos natin lahat. Son, ang inyong naval blockade sa paligid ng Cuba ay isang gawaing pandigma. Natakot niyo ang aming kalyado. Petro, huwag mo kaming paikutin. Kayo ang nagdala ng mga sandatang nuclear sa aming bakuran. Tinatawid nyo ang pulang linya. Bakit? Kayo lang pa may karapatan maglagay ng missiles? Meron kayong missiles sa Turkey na katutok sa Moscow. Kami nagpaprotekta lamang sa revolusyon ng Cuba laban sa iyong pananakop. Hindi ito protection. Ito ay propagation. Kapag hindi nyo inalis ang mga missiles na yan, mapipilit namin gumamit ng buong pwersa. Alam mo ang ibig sabihin noon. Mutually assured destruction. Tayong lahat ay matatalo. Kung aalisin ninyo ang blockade at pangakong hindi nasalakayan ng Cuba, baka maaari natin pag-usapan ang pag-alis ng mga missiles. Paparating ko ito sa Pangulo, pero Petrov, nakatingin ang buong mundo. Isang maling galaw, magiging pabo ang kasaysayan. Sa loob ng 13 araw, tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa huli, nagkasundo ang dalawang panig. Inalis ng USSR ang missile sa Cuba at lihim na inalis ng USA ang missile sa Turkey. Naiwasan ang nuclear war. Pero hindi doon nagtapos ang Cold War. Nagpatuloy ang karera sa kalawakan o space race. Animals flew first to validate life support and re-entry. The US sent the Rhesus Albert II on a suborbital V2 in 1949, who reached space but not orbit and did not survive landing. The USSR orbited the dog Laika on Sputnik 2 in 1957, but the spacecraft had no recovery system and Laika did not survive. But they did achieve the first orbit and safe return with dogs Belka and Strelka in 1960. The modern race is usually marked from July 29, 1955, when the US announced an IGY scientific satellite. The USSR publicly followed days later. Ang pagpapalaganap ng propaganda at ang mga proxy wars sa Vietnam at Korea. Ang mundo ay nanatiling hati sa ilalim ng anino ng takot at ideolohiya.